Mga bossing, alam ko, alam nyo na isa po sa sinusuportahan ko na kandidato na gusto kong manalo sa pagka-senador po si Heidi Mendoza, mga kababayan. Mukhang nakikita na po nung mga maka-DDS, nung mga maka-Duterte, yung pag-angat po, no? Yung pag-angat po, mga kababayan, ni Heidi Mendoza. Bakit? Punterya na po sila ngayon. Pinupunterya si Kiko, pinupunterya si Heidi Mendoza. Oh. Yan. Kasi yung mga DDS na mga na mga tumatakbo sa pagkasenador wala pa din eh. Dadalawa pa lang din ang nakikita ko na nakakapasok sa top 12 mga kababayan. At ito nga po, yung mga kakamping miski po yung sila Heidi Mendoza, although wala pa po sa top 12, pero nakikita nila yung pag-angat, mga kababayan. Nung tao, sabi, naku, kukuha pa ng spot to banatan na natin ng banatan. 'Di ba? Banatan na natin ng banatan para masira sa tao, ganun ba? O eto, may post, si Roberto Tiglaw, alam nyo maka Marcos to eh. Ewan ko kung ano nangyari dito sa tao na to. Ngayon, may ini-issue sila kay Heidi Mendoza. Ang sabi niya dito, mga kababayan, Duterte forever! gusto ko talagang marinig yung mga yung side ng mga nagsisigaw ng mga Duterte forever. Gusto kong marinig. Ano dahilan mo? Bakit hanggang ngayon patuloy ang iyong pagsuporta doon sa mga confidential funds, doon sa mga EJK? Gusto kong marinig yung kanilang side. Para naman, alam niyo yon mga kababayan, ma-educate ako. Ano ba pinaguhugutan nitong mga tao na to? Pero kaso wala akong makita talaga sa kanila eh. Ang nakikita ko lang lagi, basta Duterte kami. Bakit ka nga Duterte? Basta, Tatay Digong. Ganun lang eh. Kaya hindi ko po masabi na may nakukuha ako sa kanilang aral eh. No? O may nakukuha akong dahilan nila kung bakit patuloy ang Duterte forever nila. Kasi pag tinanong mo, bakit ka Duterte? Basta Duterte pa din. Suled. Suled Duterte kami. Di ba? Ito mga kababayan. Suled. Suled Duterte. Heidi Mendoza committed perjury in Chief Justice Corona's impeachment trial by claiming the AMLAC, anti-money laundering. Data show a massive accumulation of dollars by Corona, which was false daw po. For that, he was rewarded by the Aquino government by appointing her Undersecretary General of the United Nations Office of the Internal Oversight Service from 2015 to 2019. Si Digong na yun Si Digong na yun, di ba? Ang presidente noon, si Pinoy, 2015, tapos 16. Kung may nakita naman silang mali dyan, di ba dapat tinanggal na ni Digong, from 16 to 19. For which she received a total salary estimated 40 million pesos and now she wants to be a senator. Question mark. Ang tanong dito, nasan ang patunay niyan? Boss, o baka lang, panay ganyan lang po. Etong kay dating Pangulong Duterte, yung sinasabi niya sa COA, sa Commission on sa Commission on Audit, sabi niya dito, sino ba ang taga-COA dito? Ihulog mo na sa hagdanan para hindi makareport. Ayaw ni dating Pangulong Duterte na may nagre-report sa COA. Mga kababayan, o nagre-report ang COA. Ihulog mo na sa hagdanan para hindi makareport. Maniwala ka, yung COA na yan. You just do it by circular and then they expect everybody to obey. Mga circular, pakialam ko. Ayaw talaga ma-audit siguro ng dating Pangulong Duterte. Mga bossing. Ano po? Kasi ngayon sila BP Sara, nabibigla sila na merong mga hinihingi ang mga COA. Bigyan nyo kami ng mga resibong ganito, ganyan, ganito, at kung ano-ano pa.
Tapos sabi, bakit ganun? Meron mga paghingi na. Dati naman nung ang tatay ko ang presidente, wala namang mga ganito. Di ba, Pinglak Samana? Oh, wala namang mga ganito nung dati, nung panahon ng aking ama. Bakit ngayon meron ng mga ganito? Di ba? Nabibigla ho sila. Kaya, anong nangyari? Sige, magpasa ka. 1,299 na resibo. Kailangan i-justify mo yung confidential funds natin. At doon na nga po nanganak sila Mary Grace Piato, sila Kokoy Villamin, at kung sino-sino pa ho, mga kababayan. Oh. Tapos pagtanungin mo, pag hinanapan mo, sino tong si Kokoy Villamin? Sino tong si Jukes de Asim? Sino tong mga ito na nandiyan sa ipinasa yung resibo sa COA? Hindi ho nila masagot. Wala ho silang maipakitang hiwalay na dokumento upang para po doon sa pagpapaliwanag kung sino-sino yung mga yun. Sagot ni Heidi Mendoza, para po sa kaalaman ng mga nagnanais na manulak sa hagdanan. Noon nga pong panahon ng Ondoy, itinaas na po ang hangganan ng pagbili, hindi dadaan sa public bidding sa halagang 500,000. Now, ready po akong ihulog sa hagdan dahil dati akong COA, pero sa paliwanag ko, kayo ang humusga kung sino ang dapat pagulungin pababa, hindi lamang sa hagdanan. Alam nyo ho, mga kababayan, isang nakikita ko kung bakit nila binabanatan ngayon yung Heidi Mendoza, mga bossing. Kasi sasakop ng isang espasyo yan sa top 12 walang makapasok nga doon sa kanilang mga senatorials. Meron dalawa makakapasok. Mukhang si Bato at si Bungo. Di ba? Ma-ICC naman. Mababawasan yung kanilang porsyento na magkaroon ng espasyo o ng spot doon sa top 12. Mga bossing, requirements yan ng COA. Kailangan i-attach sa report mo na isa-submit mo. Hindi nga siguro sila sanay sa ganun. No? Nabibigla sila ngayon, mga kababayan. Sabi tuloy ni Boss Mike Cervera, pakis nga. Naku, mas gwapo ka sa akin. Alam nyo ho, mga kababayan, hindi ko lang ho sigurado kung ano yung petsa. Doon sa Big Five namin, nila Boss Mike Cervera, suportahan nyo po yan, ha? Mag-aano na yan, malapit na magkalahating milyon yung Mike Cervera vlog. Sabi hindi mo ako pinopromote Sabihin nyo nga dyan kay Boss Mike, araw-araw pinopromote ko yan. Di ba? Alam ko doon sa The Big Five,